Mga apo, kung naaalala ninyo ang kwento natin noong isang gabi tungkol sa buntis na si Nena na muntik nang mabiktima ng aswang, baka nagtaka kayo, Lola, bakit nga ba binibilang ng aswang ang mga munggo? Ito na ang kasunod. Ito ang simula ng sumpa. Noong unang panahon, sa paanan ng isang bundok na ngayon ay nililimot na ng mapa, may isang lalaking ubod ng yaman, si Don Hermogeno. Sinasabi nilang pag-aari niya ang kalahati ng kabundukan, mga palayaan, maisan, taniman ng munggo, bigas, at lahat ng klase ng butil. Ngunit kung gaano kalawak ang kanyang lupa, ganoon din kasikip ang kanyang puso. Hindi siya nagbibigay sa mga nagugutom. Hindi siya nagbabayad ng tama sa mga magsasaka. Ubod ng damot at sakim kahit isang dakot ng bigas ay itinatanggi niya, lalo na sa mga pulubi. Sa kanya, ang bawat butil ay ginto. At kahit isang piraso ay hindi dapat masayang. Isang araw ng tagtuyot, naglalakad sa nayon ang isang matandang babae. Marumi ang suot, tuyot ang balat at uhaw sa awa. Lumapit siya sa bahay ni Don Hermogeno at nakiusap. Don Hermogeno, sabi ng matanda, kahit isang dakot lang ng bigas, ako'y gutom na at mahina. Ngunit imbes na kahabagan, pinagtawanan siya ng Don. Lumayas ka rito, bruha! Hindi ako namimigay sa palamunin, at galit na tinadyakan pa niya ang babae papalayo. Ngunit bago patuluyang makalayo ang matanda, tumindig. Ang kanyang anyo'y biglang nagbago. Ang maruming damit ay naging makisulap na puti. Ang kanyang tinig ay bumigat at ang kanyang mga mata ay kumislap sa galit. Isa pala siyang diwata, isang tagapangalaga ng kalikasan at katarungan. Don Hermogeno! Sigaw ng diwata, dahil sa iyong kasakiman, isinusumpa kita at ang iyong lahi. Hindi ka na muling mabubusog sa pagkain ng tao. Sa halip, ikaw at ang iyong magiging lahi ay kakain lamang ng laman ng sanggol sa sinapupunan. Ngunit hindi iyon madali. Bago mo sila makuha, kailangan mong bilangin ang bawat butil na iyong itinapon at pinagdamutan. Isang malakas na ihip ng hangin ang sumabay sa kanyang tinig. Napapikit si Don Hermogeno at sa kanyang pagdilat, wala na ang matanda. Tila natunaw sa hangin. Ngunit mula noon, nagsimulang mangyari ang kakaiba. Tuwing gabi, nagigising si Don Hermogeno na pawisan. Tatabi ng kanyang kama, may bungkos ng munggo o bigas. At hindi siya mapalagay hanggat hindi niya ito nabibilang. Isa-isa, paulit-ulit, kahit anong gawin niya, bumabalik ito kinabukasan. Hindi siya makatulog, nawalan siya ng bait. Makalipas ang mga buwan, siya ay naglaho. Ngunit sa mga bulong ng matatanda, hindi raw siya basta nawala. Siya'y naging nilalang ng dilim. Ang kanyang anyo'y nagbago, nagkaroon ng mahahabang kuko, balat na kupas at malamig, at dila na mahaba, manipis at matalim. Hindi na siya tao. Isa siyang nilalang na tinatawag ngayong aswang. At ang kanyang sumpa, mananatili hanggang sa matubos ang kasalanan. Bilangin ang bawat butil ng bigas o munggo at ang tanging pagkain kaya niyang lulutin ay ang inosenteng buhay sa sinapupunan ng ina. Kaya mga apo, huwag niyo ring kalilimutan. Ang kabutihan ay hindi nasusukat sa dami ng yaman, kundi sa kabukasang loob. Ang kasakiman ay may kabayaran. At minsan, ang kabayaran ay sumpang walang hanggan. Alalahanin ninyo, may mga nilalang na isinumpa para magbilang niyan habang buhay. At kung hindi kayo mag-iingat, baka kayo ang sunod na mabilang. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at mag-comment ng inyong hiling na kwento. Sa susunod, abangan sa susunod na episode. Ang alamat ng sigbin sa gitna ng gabi.